Bukod sa mga residente, problemado na rin ang mga ospital sa Panay Island dahil sa kulang na supply ng kuryente sa maraming bahagi ng Western Visayas. Live mula sa Iloilo City, may unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Kim? Susan, nananatili pa rin kulang ang supply ng kuryente rito sa Panay Island. Kaya nababahala ang iba't ibang sektor sa magiging epekto nito kung matagalan pang ma-stabilize ang supply ng kuryente. Walang magawa kundi lumabas sa kanilang mga bahay ang mga senior citizen na ito sa Iloilo City. Hindi raw nila matiis ang init sa loob ng bahay sa gitna ng malawakang power outage sa Panay Island. Pero wisyo, para sa amon nga mga edad na kami, mga tigulang na kami. Siyempre, hindi man kami kaano kayo, di mainit. Di may kung wala ka lang balatian, may high blood sa gan. Apektado na ang mga negosyo at pinangangambahang aabot sa hanggang kalahating bilyong piso ang lugi kada araw sa lungsod. Everybody's pain nga ginabatsyag subong sa diri sa syudad sa Iloilo sa probinsya. Dagdag gastos sa mga ospital dahil kailangan ng krudo sa paggamit ng generator. Pero higit na ikinababahala ng pamunuan ng isang ospital sa Pavia ang posibleng pagkasira ng mga hospital equipment. May mga patient kami nga dapat ma-secure namon and all the way down ang pagid mami ang samon nga consumption sa amon generator which is bayad gid kami sang almost 40K na in 2 days. Sa Dumangas, Iloilo, marami ang pumupunta sa ospital na may asthma dahil hindi magamit ang nebulizer sa kanilang bahay. Nga taan na naman sila mga extension na lang nga makasaksak lang sila. Mas okay gid kung may dala sila nga mga ilabala nga nebulizer kay mas okay gid kay diri ang amon na nebulizer. Kung may nagapaaso sa ER, hindi man namon pwede nga pull out on sa isa ka patient, ihatag sa isa ka patient. Mabuting sa ibang lugar na ibalik na ang supply ng kuryente. Hindi na problemado ang Rojas Memorial Provincial Hospital sa Capiz. May kuryente na rin sa Boracay, partikular sa mga barangay ng Manok-Manok, Balabag at Yapak. Pero nakahanda pa rin ang generator ng mga tourism establishment at tuloy ang panawagang gawin silang prioridad sa mano-manong pagsusupply ng kuryente. Para-paraan lang din siya kay ang iban man di mga trabahante man sa mga asang tourism enterprises natin. Sa Silay, Negros Occidental, nag-fluctuate pa rin ang kuryente kaya nag-aalala ang ilang mga negosyante na masira ang kanilang appliances at paninda. Kapes nga nagabaho ang produkto nagaminya kaya papit pa mga prosen na hindi na pwede nga mawadaan ice na mo kay nga once nga hindi na siya ma-ice siya maslom gid sa maguba kami sa customer namon. May problema gid ang grid, no? Ang major transmission line ni NGCP. Especially mga muling oras, nagalubo ang frequency sang voltahe sa line. Okay. And that creates a problem sa transmission line. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kailangan ng 300 megawatts na grid para ma-stabilize ang supply. May hinihintay pang 135 megawatts na load capacity ang PAM Concepcion Power Corporation. May arak kita sa 238 megawatts na 213 megawatts of this comes from the power plant in Panay. Nakabalik online, there are around 9 of them. Hopefully kung makabalik na ang last remaining tang big baseload power plant si PCPC. Hopefully slowly go back to normal again. Sinabi ng Panay Energy Development Corporation or PEDC na una nang nag-trip ang kanilang units bago pa man nangyari ang power outage. Yung pagkawala ng ating unit, there was still a sufficient supply of power after nung nangyari yon. So we actually fast-track the start-up process dahil momentary man lang yung activation. Ibig sabihin, hindi siya, na-detect lang niya, pero hindi talaga siya problema, no? Naibalik namin kaagad. It's just unfortunate na bago natin maibalik, nagkaroon ng total blackout. Hindi umano sa source mula sa mga power plant ang problema, kung hindi sa transmission mula sa Cebu. Dagdag ng PEDC, may mahigit 600 megawatts ang capacity ng mga power plant sa Panay at 320 megawatts lang ang demand. Mag-shutdown kami or mayroong plantang mag-trip,
sufficient pa siya to supply the whole Panay area. Ang nangyari lang kasi nung nag-shutdown sabay-sabay, which is very very uncommon na yung mga pangyayari. So there must be something na nag-trigger doon. Yun ang hindi natin alam. Sa pulong ni DOE Secretary Rafael Lotilla, opisyal mula sa Energy Regulatory Commission, ilang local chief executives at power sector, nagutos ng DOE sa NGCP na pabilisin ng matapos ang Cebu Negros Panay Backbone Project na malaking tulong para mapataas ang supply ng kuryente. Dapat sa Marso tapos na kita kay kaano mo na gin-extend ang deadline ng backbone na. Dapat you are more transparent so that we can do our work better. Susan, pasado 1:00 ng madaling araw kanina, nakasynchronize na sa grid ang PAM Concepcion Power Corporation at unti-unti nang bumabalik sa pag-supply ng kuryente sa buong Panay Island. Susan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV1, Western Visayas. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.